Yo, what's up mga master? Mark Music here. Maraming nagtatanong sa akin mga master kung guitar luthier daw po ako or nag-aayos ng gitara kasi nakikita nila na mayroong mga gitara na inaayos ko. Ito po yun mga master, pero bago lahat pagbibigay muna ako ng disclaimer. Hindi po ako professional na gitarista, nagtuturo lang po ako base sa alam ko at sarili kong research. Hindi ko kayo pinipilit kung susundin nyo to o hindi yung mga tinuturo ko. Let's go! Una sa lahat mga master, hindi po ako guitar luthier or hindi ako nag-aayos talaga ng gitara. Nagawa ko mga master yung nakikita nyo na pumupunta ako, may naayos ako na gitara. Sa mga churches po yun na napupuntahan ko, especially yung mga liblib ng mga simbahan. Yung tinutukoy ko dito mga liblib, yung mga tribal churches na wala silang knowledge na simple lang naman ang ginagawa ko dun mga master. Ito is, ayon lang yan sa akin na bilang nagigitara ako, anong ginagawa ko sa gitara ko is, yun ang in-apply ko. At ito mga master, bilang gitarista mga master, at least alam natin ito, yung mga bagay na ito, mga basic na mga bagay. Ito lang din yung alam ko mga master. So ito na mga master, umpisahan na natin mga master kung paano mag-set up ng gitara. Ayan, may gitara dito tamang-tama. Galing ito sa ibang church mga master. Ito mga master. So itong mahalagang malaman natin mga master na yung mga gitara natin mga master, lalong-lalo na pag mga budget meal na mga gitara, bihira lang talaga yung naka-set up ng mga gitara. Kahit man na set up din yung mga gitara, di natin alam, matagal na yan na naka-display dyan sa store nila, lalo na sa mga mall aircon. So gumagalaw po yung mga neck ng ating gitara. Kasi yan po yung karakteristik ng mga kahoy. At lalong-lalo na pag yung gitara natin, binili natin online. So ito mga master, hindi ko nilalahat. Ito is, ayon lang din yan sa experience ko. Pero mga master, kung merong mga guitar luthier dyan sa area nyo na malapit, mas mainam talaga na ipa-check up nyo or basic setup nyo kung hindi kayo sure sa gagawin nyo mga master. So itong ituturo ko mga master is, ito is mga essential lang na mga bagay mga master na dapat nating matutunan bilang gitarista. Mga basic lang ito mga master at kayang-kaya mo itong gawin mga master. Pero kung hindi ka sigurado dito mga master, mas mainam na ipacheck mo yan sa mga malapit na mga guitar luthier. Pero mga master, dito sa Palawan meron tayong guitar luthier. Ito, yan, plug and play services. At meron din tayo sa Occidental Mindoro. Ito, yan yung mga kaibigan ko na mga guitar luthier mga master. At humihingi ako sa kanila ng mga advice kung paano ginagawa ito yung mga bagay na to. Kaya meron tayong konting knowledge about sa paano mag-set up. Pero ito mga master, pag hindi ka sure, ulitin ko, mas mainam na ilapit nyo yan sa mga malapit dyan na mga guitar luthier sa ating area. Ito naman mga master, back tayo dito sa situation, dito sa lugar ko. Nasa maliit lang kami na isla mga master at hirap mag-travel-travel na mga gamit mga master dito. Lalo na pag mga ganito gitara. So kailangan mo talagang alalayan or kailangan dala mo. So ang may-ari nito mga master is estudyante, tapos yun, lumapit siya sa akin at ito rin yung mga ginagawa ko dito mga master sa area namin mga master. Ito na yun mga master, ito yung gitara mga master. Budget me lang gitara na ito mga master. So ito na yun. Yun. Ang nagamit niya na to kasi sabi niya mataas daw yung action. Tanggalin ko lang yung strap niya mga master. Yan, Telecaster. Mag-check ng gitara mga master. Unang-una, tinitignan ko yung kanyang neck. Yan, tignan natin doon banda ito. Yan, at dito. Yan. Yan, nakikita nyo mga master, medyo curve lang siya ng konti mga master. At pangalawa, ito yung action niya mga master. Yan, mataas yung action niya. Yan. Pag action, sinabing action yung string. Yan. Matigas siya, tipahan pag ganito. At sunod natin titignan mga master, ito yung saddle. Dito pa lang sa area na to, yan, medyo ito layo ng ano nila.
hindi sila pantay. So normally talaga yan, nakikita natin yung mga saddle mga master, pahagdan yan. Kahit sa mga Les Paul, Strat, pahagdan siya. Pero ito ang layo ng gap nila sa gitna. Sigurado ako dito mga master, hindi to intonate. Bili natin ng gitara mga master, kahit budget meal na mga gitara. Meron talagang free yan na ganito. Yan, Allen key. Ito yung maliit na to, ito yung para dito sa ating mga saddle. Yan. Ito, meron dito. Para ma-adjust natin yan, pataasan natin pag counterclockwise, ganyan, luluwag siya. Kumbaga yung string, bababa yung string. Pag clockwise naman, ganyan, pahigpit. Inaangat niya yung string kaya mataas. Kagaya nito yung ating low E string. Yan, mataas yan mga master. Sobrang taas niya action niya. So kailangan natin tong i-adjust yung kanyang saddle. At ito naman mga master, yung Allen key na to, ito is para dito sa neck. I-adjust ito. Kung nakikita nyo may butas dyan, papasok nyo lang to kasi nandyan yung kanyang truss rod. Yan. At dito naman mga master, pag i-adjust ko na yung truss rod mga master, yung tinitignan ko lang, dinidinan ko lang itong first fret, tapos yung last fret. Tapos, tinitignan ko yung distansya ng string sa fret wire. Yung fret wire niya mismo mga master. Ito naman master, didinan ko yung last fret, tapos first fret, ito. Tapos tignan yung distansya niya mga master. Yan. Ang layo ng distansya ng mga master. Kailangan, pasok lang dyan yung blade mga master. Ganun kasi yung reference ko, blade lang yung nilalagay ko dyan, na tamang-tama lang siya na papasok yung blade. So ito na mga master, yung ginagawa ko mga master pag ina-adjust ko na yung kanyang neck. Kasi bow ito yung neck nito mga master. So niluluwagan ko muna yung D string at G string. Yan, niluluwagan ko muna siya kasi pag ipapasok ko dito yung aking Allen key, na ano siya dito ng string, ng D string. Kaya niluluwagan ko muna yan silang dalawa mga master. Yan. Dalawa lang ang luwagan na string yan. At ihahawi ko lang yan ng bahagya. Ganito lang yan. Nakahawi na. At dito. Yan. So, makaka-access na tayo doon mga master. Hindi na masyado sagabal yung mga string. Then, ito yung Allen key. Ito naman master, pagpasok nating Allen key at kumagat na siya sa ating truss rod mga master. So, ganito yung ginagawa ko mga master kasi bow siya. Ang ikot ng ating Allen key is pakaliwa. Yan. Kumbaga pahigpit siya mga master. Oh. Sobrang lambot niya lang. Kasi ano talaga yung mga master, normally talaga hindi naka-set up yung mga gitara. So, yan, super lambot niya talaga mga master. Kaya itulitin mo lang yan hanggang maghigpit. Then, pag ganito na mga master, yan, medyo meron na siyang lumalaban na siya. Huwag mong ipilit mga master. Kaganito. Huwag mo siyang ipilit kasi baka masira yung ating neck mga master. Gagalaw yung ating truss rod. So, hanggang ano lang mga master, yung pag ganitong parang hindi mo na siya matulak, yan, huwag mo talaga siyang ipuwersa mga master. Titignan ulit natin yung relief. Ito yung strings mga master, tapos ito yung ating fret wire. Kailangan pag tinap mo yan mga master, gumagalaw siya ng kunti. Meron siyang space na yung tama-tama lang papasok yung blade. Yan. Ganun siya mga master, ang tinatawag na relief. Ito siya dito sa last fret, tapos sa first fret. Dito, ginagawa ko dito 10 fret, ganyan. Yan, narinig yun mga master. Bukod sa ingay ng manok. Sorry. Sunod natin gagawin mga master, itutuno na natin yung gitara. Bago natin ito i-adjust yung kanyang action at intonation. So, tutuno muna natin mga master. Ito, meron tayong tank G mga master. Ito, sa kanya rin ito mga master, yung tank G na to. Na natin mga master. So, ito yung tank G green mga master. At ito yung gagamitin natin pang tuner mga master. Itong kagandahan kay tank G mga master kasi battery operated na siya. Pisilin lang natin tong dalawang toggle switch na to ng sabay. Pisil. Yan. 1, 2. Yan. 2 seconds at may negative sign dyan. Yan. Naka-tuner mode na yan mga master. Ito na mga master. Tandaan natin ito mga master. At ito yung mahalaga pag mag-intonate tayo mga master. Ibig sabihin mga master, pag intonate,
yung ating open na string, ito example natin nasa A string tayo mga master, yan. Open, nakalagay dyan, nakatuno na tayo, nandyan na tayo sa green. Kailangan magkakatunog yan sila dito sa 12 fret. Pag diinan natin yung 12 fret, yan. Pansin nyo dyan mga master sa tuner natin, medyo sharp siya. Pag ibig sabihin mga master, pag sharp, ang gagawin natin dito mga master sa saddle natin mga master, gagawin natin counterclockwise para aabante yung ating saddle. Pero pitik-pitik lang to mga master, dandahan lang. So, ulitin natin, counterclockwise, ganyan. Yan. Nakikita tayo, di ba, na i-harmonic, top harmonic lang, yung hindi dinidinan yung strings. Kung para sa akin mga master na mas maganda, na diinan mo talaga yung 12 fret. Kasi pag nasa playing ka lang kasi, ididiinan mo naman yung string eh, di magkakaroon siya ng tension, magsha-sharp, yun siya. Para sa akin lang mga master ha. Pero nasa inyo na yan, basta ganito ako mag-intonate mga master, dinidiinan ko talaga yung 12 fret. Para pag nasa playing mode ako, siyempre yun talaga yung tono niya. Yan mga master, na-intonate na natin mga master. Yan, ganito yung nakuha natin intonation mga master sa kanya mga master. Yan. At yung action niya mga master, yan, okay na rin yung kanyang action mga master. Bali, tumaas lang yung action niya kasi dahil bow yung neck kanina. Yan. Isa rin kasi sa sanhi din talaga pag bow yung neck, tataas yung action kasi siyempre gaganito yung neck eh. Umaangat yung part na to. So, dahil maangat yung part na to, normal talaga na tataas din yung string action. May mga ilan na nagsasabi na hindi naman nakaka-apekto, hindi naman ina-adjust yung action sa neck. May kinalaman po yung neck. Ito, hindi ko sinasabing yung adjustan ng action ng string is yung truss rod niya. Hindi. May kinalaman po siya. Kasi kahit na isagad natin dito yung ating mga saddle, i-atras natin, pataasan natin o pinakasagad, tapos yung neck naman natin is bow, hindi natin na ayos. So, ganun pa rin yun mga master. Tataas pa rin yung action kahit anong gagawin nyo dito pag-adjust. Kailangan i-set up nyo muna yung neck kasi may kinalaman siya doon sa ating string action. So, ito reference lang din sa akin mga master. Minsan ang ginagawa ko, naglalagay lang ako ng pick. Sample, ito yung pick na to. Yan. Lalagay ko dyan. Tapos pag ina-adjust ko yan mga master, ito mga master, hinihigpitan ko itong mga screw dito sa gilid. Yan. Yan mga screw na yan. Pahigpit para aangat yung kanyang pick up. Yan. Papansin nyo mga master, higpitan ko siya. Yan. Aangat na yan yung pick up niya. Yan. Yan. Pansin nyo mga master. Yan. O, dumikit na yung ating pick. Yan. So, ganun din yan mga master kung mag-adjust nito mga master. Ang ating neck pick up, ganun din pag gusto nating i-raise, pataasin, so higpitan natin to. Yan, tataas yan. At pag i-adjust naman natin or ipapalubog natin yung pick up, counterclockwise lang, ganyan. Yung pre niya na Allen key, yung maliit, so para makita nyo yung reference ko kung gaano lang ka, wala ako pansukat dito mga master eh. Ipatong ko siya dito. Yan, patong ko siya sa pick up. Yan. So, ganyan lang siya mga master. Tamang-tama lang talaga siya na magtatap. Yan. At, same din dito mga master. Yan. Oh. Tamang-tama lang siya na magtatap. Yan. Sa pre-new na mga Allen key na maliliit. Yan. So, ganito lang ako mga master. Pag mag-setup mga master, so i-plug na natin ito mga master.
Yan mga master, ito na yung may-ari ng gitara mga master. Naayos na natin, sinilito yun. No? Shoutout sa'yo master. Kukunin niya na yung gitara niya na basis setup na natin. Tapos yung tank G niya. Ito yung tank G niya mga master. Yan, dito natin ilagay master. Yun oh. Yan. Yo, what's up? Mark Music. Yun.